Luzon. Welcome po sa Saganang Mamamayan. At syempre po, andito, kasama ulit natin, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang Martes po sa inyo. Masayang Martes po ng hapon sa ating lahat. Sana po ay makapagtyaga kayo hanggang mamayang alas 5. Opo. Hanggang alas 5 lang ako, Jen eh. Ay, wag mo, ituloy nyo. Magtatampo yung ating mga kababayan. Marami kang guest eh. Nakakaya naman sa mga guest mo eh. Hindi po, ano ho yan, mga estudyante po ng mga iba't ibang eskwelahan yan, Kong. Ano? O sige. Opo, opo. Eh, gusto nga nilang makahuntahan kayo. Ha? Nasa linya din ang ating komunikasyon. Full force ba tayo ngayon? Santol, nandyan po ba kayo? Wala pa. Ayan. Kong, bumati muna kayo sa ating mga kababayan. Kahapon, ang dami kong tinanggap na mga text at saka yung private message na pinadadala yung picture ninyo. Ang dami pala nating mga followers dyan sa may bahagi ng Bulacan, Kong. Nagpunta kasi kami sa Bulacan, Jen. Ayun, kaya Nelson, pala. Opo. Nagpunta ako sa Plaridel. Yan, oo. Alam mo naman ang Plaridel, Nelson, yan ang bayang sinilangan ni Marcelo H. Del Pilar. Tama kayo. Binaligtad lang yung Del Pilar, kaya ginawang Plaridel. So, dumalo ko doon sa kanilang panunumpa sa Watawat. Aba, Ang sabi ko, ito po ang mga tagpo na gusto ko pong pinupuntahan. Ang gusto ko nga pong mangyari, kung may sasama ko lang yung mga ibang kasama ko sa House of Representatives, ito po ang tagpo na kinakailangan nilang palaging nakikita at nasasaksihan. Aba, Kung paano yung kahalagahan ng pagsumpa sa Watawat. Kasi ang Watawat yan po yung sagisag ng ating bansa. Kasi po pagka ikay maharap sa Watawat, palagi mong nakikita dyan at naaalala ang pangangailangan ng katapatan, di ba? Abao naman, Yung pagkakaisa. Simbolo ng bansa, pagkakaisa yan eh. Ngayon, sa pagsumpa sa Watawat, nagkukunwari lang yung iba kasing sumusumpa sa Watawat eh. Pagkatapos ng pagsumpa wala ring halaga yung kanilang ginawa eh. Parang ritual eh. Ganun ho ba? Pero tingnan nyo itong nakikita ko ngayon. Sa Plaridel, Bulacan. Damang-dama ko ako nakikita ko rito eh. Ibang grupo ng tao. May matanda, may bata, may maputi, may hindi masyadong maputi. Ayan, iba-ibang iba-ibang. Pero makikita mong nakangiti lahat. Ganun ba? Yan ang gusto kong nakikita, yung ganyang mga tagpo. Kaya yan ang gusto kong pinupuntahan. Opo. Naalala ko kahapon ko ang buong... Nagpunta rin ako sa Bustos. Bustos, Bulacan yan, Nagpunta rin ako sa Angat. Angat po. Kaya pala. At pagkatapos noon, dumiretso ako sa Bacoor, Cavite. Na kung saan ay inimbita naman ako ng aking kaibigan, si Mayor Strike Rebilla. Mayor Strike. At nakita ko yung napakaraming senior citizens. Ganun po. Namahagi pa kami ng mga pinimimigay, yung mga nananalo ng kanilang mga raffle. At yung talagang binibigyan ng mga pabuya, mga senior citizens eh. Kaya siguro marami kang tinanggap na... May mga pictures dyan. Nandito sa amin si Kong. Sabing gano'n. Naku, pakisabi niyo naman. Yung problema, sabi ko, paano ko po masasabihan yan? Kinukulumpulan po ng maraming tao. Sa may Bustos, ito, may nagpadala sa atin, galing din po ng Plaridel. Habang nagpuprograma tayo kahapon, Kong, binabaha ako ng text message, sinasabing, nandun po kayo. At parang gusto sabing, isa-isahin nyo nga po ang pangalan namin para mabanggit ni Kong habang nasa entablado. Kako mukhang imposible po yung pinagagawa nyo sa akin. Kung gusto daw ibatiin nyo sila isa-isa sa entablado eh. Totoo ba yung sinasabi? Kong. Ba't ikaw lang nagsasabi niya? Si Nelson, wala naman natatanggap. Kasi iba yung akin ng mga private message, Kong. Ibig sabihin si Nelson, wala siyang kakilala doon sa mga... Ano kasi si Nelson, private yun, naka-private yun. Twitter pala siya. Yung pinuntahan nyo kung sa mga... Pangilit ka, Pangilit. Yes. Pagka sa Corinthian kayo pumunta. Ikaw, pampalengke ka lang. Masa tayo. Pagka pumunta kayo... Pagka pumunta kayo, Dasmariñas Village. Alabang. Yan. Sa akin magte-text yung mga tao. Yan. Hindi masyadong napupunta doon sa mga Ayala, Alabang eh. Ganun ba? Ang talagang nakagawian ko, yung talagang... Sa masa. Kung alam kong yung pwede ako sumangkot sa kanila. Ayun. Dahil alam ko sa puso ko, isa ako sa kanila eh. Nararamdaman nila yun eh. Yes. Akala ko na, imbitahan din kayo sa bahay doon sa Puerves Park, Kong eh. Hindi ba na kayo naimbitahan doon? Merong nag-iimbita, pero inuuna ko muna yung mga...
yung mga palengke, ganyan. Yan, pagka Forbes Park po, kami isugo, kami ang ipapuntahin Ay, nyo ni pag Nelson. Si Nelson, ang Yeah, yeah, yan. Oo, kapag ganun ang schedule. Pero may mga barkada rin tayo. Sabi ko naman sa kanila, dahil kukunti naman kayo, pwede ba akong ipagpauna ko na muna ito dahil itong mga ito ay unang-una napakaraming tao. Di ba? Kayo naman makakapagpasensya kayo sapagkat nakaririwasa naman kayo sa buhay. Ayan, opo. Di ba? Hindi kayo ang sektor ko sa katotohanan eh. Tama, ang sektor ko kako itong mga ito. Urban poor. Naintindihan naman nila, Jen. Oo nga, pag ganun kong itatangutang sila, tama ho naman yan. Ano, ha? Anyway, Kong, marami tayong nihandang paksa at saka matutuwa na naman ang ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng radyo, telebisyon at saka ng social media. Ang dami pong mga nag-aabang at inaantay ang inyong mga ipapahayag sa mga nangyari itong nakalipas na araw. Nelson. Pero bago yon ay babalitaan muna namin kayo kung ito kasi ikinabahalan ng marami kanina umaga dyan eh. No? Pero gusto nating pakampantehin ang ating mga... kalmahin ha? Kalmahin ang mga naalarma. Ito hong nangyari sa Taal Volcano kanina umaga. Abay, nakunan ho kasi ng video at ngayon viral sa social media ang pagputok ng Taal Volcano kaninang umaga. Pero sabi ho ng PBOX, ito ay minor lamang. Hindi ito masyadong mapaminsala. Bagamat, kung tinan mo yung video, nakakatakot nakakapangamba. Oo nga, no? Oo, napakataas ho ng usok na umabot. Kung hindi mo alam na Taal yun, baka kala mo bomba yung inuulog dun eh. Oo, parang bomba atomika no? 2,800 meters kung ang taas niyan. Nung usok. Yung usok, yan pong... Kung ano raw nangyari, bakit biglang bumuga? Ang tawag nila dito ay phreatomagmatic event. Nagyayari kapag naghalo ang magma at tubig. Ano sabi niya? Phreatomagmatic event. Yun ang ayaw ko eh. Gusto ko yung madaliin lang na salita, hindi yung pinahihirapan nilang gano'n eh. Yan po ay nangyayari kapag naghahalo. Hindi mo pwedeng i-translate sa simpleng-simpleng kaysa medyo ay, no po, ang halimbawa. Matutwist ang dila mo ron sa pati... Phreatum, parang Latin pa no? Phreatomagmatic. Ayun. Na simpleng paliwanag ay? Kung halimbawa... Paano? Phreato? Magmatic. Kung patik na lang halimbawa, para maintindihan na lang ng tao. Yung simplihan na lang natin, pahihirapan mo nga. Patik. Ang explanation dito, naghahalo yung magma at tubig, kaya nagkakaroon siguro ng yan putik lang yan di ba? Ano yan po? Siguro, nabulunan siguro sa tagal ng panahon, ibinuga niya. Kahit sino naman halimbawa, ikaw din, di ba? Opo. Sinisipong ka. Bigla mo ngayong... napahatsing bigla, no? Ibinuga yung sipon mo. Ganun lang siguro yan. Kaya nang parang sininok. Magmatic, phreatic pa kasing napakahirap intindihin. Ano ngayon? Pero walang problema. Wala naman. At ganun lang daw. Nag-suspend lang ng klase yung mga kalapit na lugar. Dahil sa Akala ikinabahalan mo, atomic bomb ang malakas din po eh. Grabe. Nakakapangamba, di ba? Mga ganyan ang matutunghayan mo. So yan pero pagkatapos yan, wala naman. Wala na, hanggang ngayong oras na ito. So kanina lang. Wala na pala, huwag na natin pag-usapan. Medyo kumalma. Kumalma naman sila kung ano ha. Pero pa iba. Yung naman, yung isa pang pagsabog. Nakala ko naman viral na sinasabi. Eto. Kaya yun naman po mga ganyang event viral sa social media. Kasi yung pagputok makikita mo di ba? Pero mas nakakatakot, nakapangamba yung pagsabog na ibabalita ni Jen. Yan. Yung may mantakin mo. Ayaw kumalma, no? Hindi, ito pa, Ano ba may mantakin mo, kinasangkapan pala ko ng mga dalubhasa, mananaliksik sa Philippine Statistics Authority, PSA. Tuklasin, kilalanin, sino si Mary Grace Piatos. Ayun. Bakit tayo napunta na naman sa usapin na yan, Jen? May mantakin mo kung sabi ko yun sa inyo, sineryoso ng husto ito ng mga taong matataba ang isip na para bagang ang buong... Matataba? Opo. Yung matataba ang isip na talagang punong-puno ng kaalaman. Parang isip talangka ka mo. Yan. Result. Ito, negative record, PSA. Talaga, kita yung sabi ko sa inyo, mga mananaliksik ng PSA. So, naglabas ng certification ng PSA. Ang Philippine Statistics Authority. Na? Kumuha pa sila ng mga eksperto, chinuring mabuti,
para tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? Existido ba ang taong ito? At batay daw po sa impormasyon, based on information provided, yielded the following results. Name of subject, Mary Grace Piatos. Document, COLB, negative record of birth certificate, birth in the PSA CRS database, negative record, marriage, wala rin daw pong marriage certificate, negative din ang death certificate. Talagang ibig sabihin, sabi ko sa inyo kung ay talagang pinatunayang hindi po, anong tawag doon? Hindi po malaman kung saan naroon itong si Mary Grace Piatos. Isang taong fictitious name. Fictitious name. Pero inabala po ang mga ahensya ng ating pamahalaan. At isa pa po dyan, Kong, ito po hinihintay ang inyong opinion ng ating mga kabayan sa inihain na pong impeachment complaint kahapon ng kung tawagin natin ay mga advocacy group daw po ito at kasama ang isa pang mababatas para formal na pong ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo, Kong BP Inday Sara. Hindi, huwag muna yun munang Statistics Authority, yung pinagpaguran Ganun ba? Akala ko hindi kayo... ano pong epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, ang nakalagay Mary Grace Piatos. Oo. So, tiningnan nila, ito ba sino? Totoong tao ba ito? Yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority certification? Ng certification para sa ganun ay saliksikin yung pangalan. Hindi lang naman yung Piatos, meron pang isa eh. Opo, yung ano, Villamin, ano ba yun? Ano yan? Yung isa, yung... Tama, yung may Villamin nga. May Villamin eh. Dalawa po yan, Mary Grace Piatos, saka yung... ano pa kanong isa? Nakalimutan ko na eh. Opo, basta yun po. Anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Na naman? para alamin daw po sa PSA para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. Ngayon, ito namang PSA, Opo. anong ginawa? Ang atin pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon po sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko nga sa inyo talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So, hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang dito po si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Nung nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jen. Yang kanya pinag-uusapan ninyo, ano yung sabi niya? Hindi man importante yan eh. At anong cup of tea, sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan eh. Yan pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm in a teapot. Diba? Tama po kayo. Alam po ninyo, yung kahulugan po nun, yan po ay mga, kung tawagin po nila, yung mga metaphor. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa, di ba? Opo. So, metaphor ang tawag niyan.
Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Katulad yan. So, lahat po ng nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman po, Kong. Ayun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan Opo. ng komite. Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Kapag ka ba ang isang komite ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kaya Ganun, nga, oo. tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po, mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Oho. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po, oo. May termo parang nom de guerre or whatever, nom de guerre. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ako ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Oh. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Mandela. Hindi mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Baulo, ako na lang. Okay. Kasi kailangan kong itago eh. Alam ba, Sonle Baulo. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo, Alam mo, confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential fund, yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yon para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Sonel Baulo. Oho. Alam naman nila, nom de guerre ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious, ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon alias naman, yun eh. ito namang ito namang Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng... Ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Wag naman. Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Sinabi ko lang na baka gusto mong Anong ilalagay natin ko? bahala kayo. Kasi ako... Sinasabi ko lang baka ako gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Opo. Makabayan Black.
Ayun na nga po, Oh, Kong. yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Oh, ngayon sila yung sumasama diyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good government and public accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga, hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyon ng ating bansa eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman Diba? sino naniligtik sa kanila. Kaya nga nila inuusig ngayon. Yun. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, oo, makabayan po kami. Tsaka sabi nila. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo yung makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo yung makabayan at kami po hindi. Oho. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ang ating bansa. O hindi ba? Opo. Parang kabaligtaran na nangyari. No, Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Dennis Claire Mapa, ang ating national statistician. Alam mo, mawalang galang sa iyo, Mr. Mapa, kung kayo po ang head ng PSA. ng PSA. May karapatan po kayong hindi basta po hiningi po sa inyo kamukha kanina. Opo. Nagpunta ako sa Commission on Audit. Ako mismo. Opo. Sa opisina, Wala lang si chairman eh. Ako naghahanap ako ng ng katotohanan. Kasi gusto ko siyang makausap. Kung bakit. Kasi pinadadala nila representatives lang eh. Yung Sabi kasi nung kanilang representative nung tinatanong ko, nung po bang kayo'y isabina ng Good Government Committee, hindi po ba kayo nangatwiran na sabihin ninyo sa kanila na pasensya na po kayo, hindi po namin basta maibibigay po yung inihingi ninyo sa kadahilan ng sumusunod. yan. Una po, ito pong ginagawa namin po ay wala pa pong finality. Tentative po yung mga findings po namin. Opo. At dahil nga po sa tentative po yung findings namin, hindi po namin basta-basta na ibibigay sa inyo yung pinanggagalingan po ng aming pagsisiyasat. Tama naman Pangalawa po yun. yung nature po ng aming pag-audit, alam naman po ninyo, ay confidential po. Ngayon po, pagka binigay po namin ito, baka managot naman po kami. Kaya pag-uusapan muna po namin kung paano natin maayos po ang inyong hinihiling sa amin. Dapat sana ganun ang sagot. Opo. Tama Ngayon, naman ang po yun sinabi po. niya sa akin, ito na po'y alam na po nung management. Kaya gusto kong malaman kung alam ng management. Alam mo, nung pumunta ako ron, walang makapagsabi na yun ay pinag-usapan ng commission proper. Sabi ko, alam niyo itong usapin na to, policy issue. Opo. Actually, di lang, mas mataas pa sa policy. Merong constitutional basis ito eh. Kayo lamang kasi ang binigyan ng karapatan na mag-audit, mag-examine. Wala nang ibang opisina ang pinagbigyan niya. Ngayon, kung yung pong katungkulan na yon ay isusurrender ninyo at hahayaan yung ibang opisina na gaganap sa tungkulin nyo, baka magkamali kayo. So, na-establish ko kanina na hindi po dumaan. Wala kasi si chairman Ganun ba, So, nagtanong-tanong ako doon. Marami naman tayong kakilala Opo, andun naman yung mga vice chairman. Kaya ito yung gusto kong palabasin. Kung yun ay isang policy issue,
at ang COA ay isang collegial body, Opo. bakit ang chairman lang ang nagbigay ng pahintulot? Hindi kasama yung dalawang commissioners. Hindi nga nag-usap walang record Naghahanap ako ng record na nag-usap sila. So, dapat may minute pala yon. Kinakailangan. Sabi ko nga, ito ay policy issue ito. Opo. Commission proper kayo. Kung tawagin nga, kayo yung, kumbaga, 3 komisyon ng independent sa ligang batas natin. Dyan. Opo. COMELEC, Yan. 7 sila, di ba? Oho. Yung Civil Service Commission, Yan, CSC. hindi Opo. ko alam kung ilan sila, no? Maring 5. At itong COA, 3, isang chairman, Dalawang at saka commissioners. 2 commissioner. tama po. Pero Oo. collegial body yan. Ngayon, dahil nga ang malalagay dito ay yung kanilang, ang medyo tatamaan yung authority nila, yung mandato Walang iba walang ibang pinagbigyan ito. Walang ibang, may trabaho, gampanin niya. No? walang ibang pinagbigyan ng gampanin ito. Opo. Kayo lang, exclusive kayo. Kaya nga po kayo, independent Pagkaraniwan, pag ginawa kang independent constitutional body, Hindi ka pwedeng pakialaman. hindi ka pwedeng pakialaman. Pwede mong sabihin yun Parang COMELEC, Kong. Ano? Halimbawa, ang usapin ay tungkol sa bilangan ng boto, hindi pwedeng magbilang hindi yung nyo Kong. pwedeng ano yun. Pwede sa House yun. At saka, alam mo, kung halimbawa sasabihin ng Congress, halimbawa, dahil we will exercise our power of the purse. Opo. Alam mo, hindi mo rin magagamit sa kanila Kasi yung mga constitutional body, meron silang fiscal autonomy. Ayun. Kung ano yung kanilang budget na hiniling, Yun na yun. wala kang magagawa doon. Oho. Dahil nga kailangan proteksyonan natin sila, hindi sila dapat nai-influensya ng kahit sino. Dahil doon sa nature ng gawain nila. Para manatili na independent sila. So, tingnan mo nangyari ngayon. At saka, Kong, Sa akin palagi, nakompromiso yung pagiging independent nila. Kailangan natin bigyan ng emphasis ito. So, hindi mo po pwedeng sabihin sa COA, oy, mali yung audit nyo. Mali. Hindi pa pwede yun. Hindi mo pwedeng sabi, ang pwede lang magsabi, pupunta ka sa korte. Sa korte. Halimbawa, inisyuhan kanila ng audit observation memo. Kinontes mo, sabi nila, mali ka dyan, kami ang tama. O di pagkatapos nun, mayroong estado na naman yun Ang isang stage, ang estado ng gagawin nila notice of disallowance ka na. Pero yung notice na yun, appealable pa rin sa commission hanggang proper. sa opo. Papaliwanag mo pa. May appeal ka pa Kung sakasakali Ito yung appeal mo, ilang buwan to? 6 months? 6 months. Ay, ang haba pala, no? Pagkatapos, kasi pagka confidential fund, diretso ang appeal sa commission proper. Kaya nga may 6 months ka Ayun. Opo. Kaya nga very, very tentative. Oo. Tinitingnan pa yung mga papeles, biglang makikialam ang isang committee ng House of Representatives. Yun ang issue dyan. Ayun. Kaya yun ang pinipilit ko. Yun nga. Kaya pala mali yung sagot ng representante ng COA, kasi nasa kanila po ang power of the purse. Kaya sinumiti po Sinabi namin. ko, wala namang connection yun Kasi po kinikilala namin ang power of lahat ka ako ng tao kinikilala ang power of the purse ng Congress. Totoo naman yun. Opo. Hindi dahil sa pagkilala na yun, ay magbibigay ka na lang ipagkakaloob mo kung kani-kanino yung mandato mo. Trabaho mo. Iba ka ako yung pagkilala mo sa power of the force, pero kami kinikilala din namin yung exclusivity ng mandate mo. Hindi mo dapat ipagkatiwala kahit kanino. Walang connection yung yung argumento Ngayon, kaya ako nagpunta ron para lang malaman. Kasi po kanya may kaalaman naman po ang aming komisyon. Opo naman. Ngayon, yung kaalaman na yung pala, hindi naman nasalig doon sa collegial body. Yung chairman lang ang chairman lang ang nagpasya. nagpasya. Sa akin tingin may problema doon. Ayun. Kailangan i-discuss natin kung nakikinig ang COA. Totohanan po ito. Ako nagpunta po ako kanina sa inyo. Ay, Dapat palang ginawa ng COA dito, Kong. Sinabi niya na, teka muna, may 6 months pa na tumatakbo. Maghintay po kayo. Patapusin nyo lang kami. Yun nga. Kasi ginagawa namin trabaho namin. Hindi ba sinabi ko nga sa kanila, kung napakinggan nyo yung yung interpretation ko. Hindi nyo ba pwedeng sabihin, Ayun nga. pabayaan nyo po kami makatapos muna. Let the processes continue. Pagkatapos po nun, ano man po yung naging namin,
kayo na pong bahala kung ano po yung, kung gagamitin po nyo o hindi. Di ba? Yun na nga po. Kasi po may appeal pa. Halimbawa po, ganito yung outcome namin. Meron pa pong appeal kung sakasakali man Hanggang po sa Korte Suprema Kaya hindi po kami pwedeng mag-delegate sa inyo. Ayun. Kaya di hahayaan mo ngayon kung ano isasagot sa'yo ng komite. Ang problema ko, yung punto niya, yan din ang naging liham ni Yusek Laika Lopez, pero ginamit na dahilan ng... Doon pa nga siya nakulong. Doon pa, yun ang dahilan kung bakit siya nakulong. Hindi ba nire-rescue yan? Yes. Kung ako, yung abogada na yan, ng OBP, ganun din ang Malamang, gagawin yun din ang gawin nyo. Abogado siya. Abogado siya. Hindi naman sinasagkaan yung trabaho ng Kongreso, di ba? Wala po kaming layunin na kapigilin po kayo. Opo. Dahil trabaho nyo po yung kung ano po yung gusto ninyo in aid of legislation. Ang sinasabi ko lamang po, yung nature po ng proseso ng Audit Observation Memo na ipinagkatiwala naman po dito lamang sa Commission on Audit at hindi po sa inyo. Kaya ko lamang po idinadahilan nito, pagpasyahan po natin sana. Hindi mukhang ganun nga talaga dapat ang Yun nature. pa yung naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Yun nga. Sinabi ko, di ba Mr. Chair, ang mas maliwanag nito, kung gagamitin nyo sa kanya na siya ay pinipigilan o obstruction of the processes of this committee, hindi po ba ang committee ito ang naunang nag-obstruct? Trabaho po ninyo, pinanghimasukan natin you are out of order, sabi nila sa akin. Saka naman nakakitang. Ay, nako. So, ganun ho pala talaga dapat. Balik tayo dun sa ano sinabi ni Pangulong Bongbong. Wala naman kang importante dyan Hindi niya importante yung impeachment na yan. Hindi importante yan. Iyan kanya makakadistract lang sa inyo. Napakarami nating problema. Tama naman yun It's a tempest in a teapot. Isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Di ba? Ano ba yan? Kaya sila gumamit ng pangalan na hindi existido para sa ganun maitago nila yung identity ng mga assets ng gobyerno na ito po ang tumutulong sa gobyerno para po maproteksyonan ang ating bansa sa mga kalaban natin. Kaya pala kung may singit ko lang, Nelson, nung nung dumalo ang Pangulong Duterte sa pagdinig ng Kamara, tinanong sa kanya yan. Sabi niya, alam mo ba, pag sinagot kita dyan, makukulong ako? Yan ang magiging dahilan. Tsaka niya, pag sinagot kita tungkol sa confidential fund, wala akong kahatungan kundi makukulong ako pag sinagot ko yung tinatanong mo sa akin. Sino pong maniniwala na ang asset sa'yo na ibubulgar mo pala ako? Pagkatapos pala na tumulong ako na magbigay ako ng impormasyon alang-alang sa proteksyon ng ating bansa, ilalantad nyo rin pala ako? Manganganib pala tayo ang ating seguridad ng bansa dyan. Manganganib ba seguridad ng bansa? Sino pa itong nagsasaliksik? Sino pa, mga kalaban pa ng... Yun na nga. Hindi nyo nakita yung kabalintunaan at kabaligtaran ng mga pangyayari ngayon? Pumasok tuloy sa isip ko, Kong, sa isang pagdinig din noon na iniimbestigahan naman ng confidential fund ng Office of the Ombudsman, yan din ang linya ng tanong, Kong. Tinanong din kay Ombudsman, Martires Pwede niyo bang malaman? Sabi niya, wala pa po akong alam na intelligence fund na niresibuhan. Kasi pag niresibuhan ko po yan, nilagay ko pangalan. Pwedeng resibuhan pero itatago mo nga yung tumanggap. Kasi nga yung nature nga ng pagkakatanggap, asset mo nga yan. Yun na nga po. Ano kaya paghalimbawa ang gagamitin natin para magkaintindihan kami? Maunawaan. Mukhang ayaw talagang unawaan yung punta na yan. So nakita mo yung malit na bagay na pinipilit na palakihin. Nahantong tayo ngayon sa pagpapile ng impeachment. Pero kung yung malit na bagay na yon ay pinanatiling mali dahil wala namang kabagay-bagay, akalain mo nga halungkatin ang confidential fund. Pero ang paghalungkat, isang opisina lang. Yung 350 pinabayaan. Saan ka naman nakakita? Totohanan ba yung gawain na kinakailangan makagawa tayo ng isang maganda at mapapanaligan na batas na siyang gagabay sa ating mga mamamayan na may kinalaman sa confidential fund? 350 ang merong notices galing sa COA. Paano mo ngayon masasabi na kayo po ay objective, na kayo po ay, hindi po kayo na may personal. Halimbawa, sabihin na, alam mo, Jen, Nelson, mali kayo sasabihin nila. Hindi kami na may personal. Lalong-lalong hindi kami namumulitika.
Basta't ang gusto lang namin tuntunin, isa lang. Ayaw na namin tuntunin yung 350. Office of the Vice President lang. Dahil sa... Alam nyo na kanya, madugo yung... Marami kaming gawain eh. maraming Gusto namin isa lang. Ang tatargetin namin. Ha? At saka sabi nung isang mambabatas kong, yun lang ang may gusto maging presidente sa susunod na taon eh. Yung, di ba, sabi nung isang representante ng Sambales yun eh. Ano naman ang correction nun? Kahit naman yung cameraman natin, sabihin niya, nangangarap din maging presidente ng Pilipinas. Ako din Kasalanan ba yun? Hindi ho, yun lang ang pinakalibre sa Kaya buhay nga na ito. pangarap eh. May bayad ba yung pangarap? Wala po. Makukulong ka ba pag nangarap ka? Hindi rin, di ba? O anong connection nun? Pero balik tayo dun sa isang maliit na bagay na pilit na pinalalaki. Ito nga. At ngayon nga, nahantong na dito kong. Nakita mo pati yung pinaka-pangulo ng Philippine Statistics Authority. Ha? Yung panahon mo na iukol sa mga bagay na dapat makakabuti sa ating bansa. Isipin mong napakasangkapan ka, Mr. Mapa, sa paghahanap ng wala. Mahirap yun Opo. Hindi ko, baka kasi nagbabakasakali sila. Kasi ang makakakita daw po kay Mary Grace Piatos ay may pabuya na 1,000,000 piso ko. Yun na nga yung aking pinoproblema dyan. Akalain mong pinalaki na pinalaki. Alam nila na nom de guerre ngayon. Isang alias, isang bagay, isang pangalan na kinakailangang maitago mo. Yung binayaran mo ng impormasyon sapagkat tinulungan ka niya. Asset mo siya eh. Hindi mo ikukompromiso yung safety, yung kaligtasan ng asset mo. Ganun. Pagkatapos mag-aano ka ng pabuya. 1 million daw po. Hindi ba pinalaki yung isang bagay na wala? Yun na nga po, Kong. Tempest in a teapot. Yung punto ng iba ko, ito nakikita ko to sa social media, hindi niya natin pwedeng maliitin yan sapagkat daang milyon ang halaga 125 million, tapos sa kabuuan niya 612 million. Hindi ba napakalaking halagaan niya yan na para bagang ipinagkait sa taong yung bayan? pinagsama-samang 350 na hindi mo tinawag, ilang bilyon yun? Yun. Alam ba nila kung ilang bilyon? Bilyon po yun, Kong. Halimbawa, opisina ng presidente. 4 na bilyon ang opisina ng presidente. Ang confidential fund. Bakit hindi sinama yung... Para lang sana makita natin, nasaan yung halimbawa, di naman natin sinasabi na may pagkukulang sa lahat ng iba pang... Para lang makita natin, matest natin, kung yung mekanismo, yung paggasta, kung may commonality halimbawa, para mapagpasyahan. Ewan ko nga paano silang gagawa naman. Confidential nga eh. Kaya talagang... Hindi kailangan mga tweerance siya. Bakit tinarget mo ay isang opisina lang? Ba't hindi mo sinama yung ibang opisina? Halimbawa, yung opisina ng Pangulo halimbawa. Ba't hindi natin tinawag? Meron din naman confidential fund. At palagay ko, baka meron ding audit observation memo. Baka ipatawag din sa executive secretary. Tsaka hindi lang naman mali yung hinahanap, pero ring best practices, di ba? Para maisama dun Kasi nga, kung halimbawa, hindi ka kukuha ng maraming sample. Tama. Paano ka makakagawa ng batas kahit na pinipilit mo lang na gumawa ng batas? Isa lang ang pinagbabasihan mo. Samantalang ang pinanggalingan ng confidential fund, 350 nga ang nabigyan at na-issuehan ng audit observation memo. Bakit hindi nila ipaliwanag yun? Pag pinaliwanag nila kasi, lalabas. Paano po, namumulitika po kami. Kasi yun nga ako magiging sagot dyan, Kong, ay kasi yung tanggapan ng Pangulo, hindi natatakbo sa 2028 yan eh. Yun hong tanggapan ng pangalawang Pangulo, tatakbo sa 2028 yun. Namumulitika ka nga, di ba? Yun na nga po. Yung maliwanag ngayon, paano mo ngayon ikukompromiso ngayon yung sinasabi mong integridad ng ginagawa natin bilang isang komite? Kinakailangan, kaya mo ginawa yun, nagpapakadalubhasa ka para makagawa ka ng isang batas. Nililinya mo pala impeachment, hindi ka na magagawa ng batas eh. Pero itong, napunta na natin yan, Kong, nabanggit nyo na rin lang ng itong impeachment. Sa tingin nyo ba, seryoso ito? Kasi ako sa tingin ko parang hindi ito seryoso, Kong eh. Maging ang pamunuan at mukhang ang Justice Committee, na hindi ko alam kung sino ang chairman ng House Justice Committee ngayon eh.
Si, ano, Sino si ba yun? Congresswoman Juliet Ferrer. Hindi ko, Taga parang hindi gano'n. Negros. Ganun po. Pero parang hindi sila ganong aktibo. Siguro, ngayon, ay haharapin nila itong bagay na ito. Pero seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ewan ko sa kanila. Ako, kasi ang Pangulo nagsalita. Oo. Madidistract lang kayo dyan. Opo. Hindi importante yan. Walang i-contribute yan na ikagaganda ng buhay ng isang Pilipino. Maliwanag yung sinabi. Kasi hanggang ngayon po ko mula Ang kahapon. inihintay ko dito, Oo. ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po ko. Ang sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala. Opo. Ay mukhang, Pwede mong isipin na gano'n eh. mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Kahit na opinion yon, sinasabi na natin, ang opinion ay nanggaling sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Oho. Ano ang tanong? Babaliwalain mo yung opinion na yon? Yun ang unang tanong, sagutin mo yun. Oho. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, binaliwala yung opinion ng Pangulo? Ay ako ko nga, kung sisinuhin at Hindi, pipinuhin ganun na. ang nangyari eh. Ayun na nga po, Kong. Sinabi na nga niya na walang kabagay-bagay yan, pinalalaki nyo lang eh. Pagkatapos merong nag-file. Oho. O ano ngayon? Hindi, i-qualify Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anong iisipin ko? Oho. Hindi ko, kaya nga po ko, ang punto ko lang dito, kung titignan nyo po kung sino-sino yung nag-file, Talaga hindi susunod. talaga namang hindi sumusunod doon pa Sa Pangulo. sa Pangulong Bongbong yung mga yun eh. Pero in-endorse ng isa sa House of Representatives, member ng House. Hindi rin gumagalang sa... O kaya nga, sa makatwid, Oo. habang merong isang nag-endorse Opo. na member ng House, Active. sino ba ang leader? O di ibig sabihin, halimbawa, ako ang speaker, tatawagin ko, Oho. bakit bigla kayong gumawa niya nang hindi nyo man lang ako sinangguni? Oo. Ha? Sa palagay mo ba, naiintindihan mo yung implikasyon niyan? Opo. Ba't nga ganun? Ang daming dapat na itanong ngayon. Mhm. Ako mapapahiya niyan eh. Oho. Di ba? Si Speaker, Lilitaw ngayon yan, hindi ko na kontrolado yung ano. Oho. Hindi ko sinasabing ang Pangulo makikialam siya sa atin. Sinabi niya, yan ang opinion ko. Pero sa ayon yun, sa gusto, sa aktual na pangyayari, yung opinion na yun, utos na yun. Opo. Kayo naman, tumagal na ako dyan eh. Oho. Ikaw, Jen, halimbawa, speaker ka, akong presidente, magiging speaker ka ba kung ayaw ko? Sa Kamara ko, imposible Saan ka mangyari yun. nakakita na speaker na walang pahintulot, nang walang basbas ang Pangulo ng Republika? Oho. Malabong mangyari yun, Kong. Malabong mangyari. Unang-una, hindi ka makakaupo na speaker na walang basbas ang Pangulo ng Republika. Ngayon, gumawa na siya ng opinion. Ito yung opinion ko, malit na bagay na yan. Hindi importante yan. Madidistract lang kayo. Napakarami ng problema ng bansa natin. Opo. Kahit ano dyan, walang may co-contribute yan sa ikagaganda ng buhay ng kahit isang Pilipino. Yan ang opinion ko. Ayun. Opo. Kong, pabatiin mo na natin. Ba't hindi ka sasagot? Ikaw ang speaker eh. Hindi ko naman... Sumagot ka nga, Nelson. Sasabihin ko lang yan, noon pa man, hindi ko hawak talaga yung makabayan na yan. May sariling... Bakit mo kinasangkapan niyang mga yan? Sila yung aktibo nga dito sa committee na ito eh. Anong sa... Isip-isipin mo, siya pa yung nagpakulong doon na nangangatwiran lang yung abogado. Kagaya ng pinapaliwanag natin. Huwag mo sasabihin na wala kang kinalaman dyan. Kinasangkapan ko sa ibang bagay, pero ito hindi ko na... Sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na alam itong ginawa nila. Alam nyo naman ko, ako kahapon, analysis natin dyan. Alam nyo, may sarili kasing linya. May sariling motibo. May sariling motibo ang Makabayan Black. Hindi natin kayang hindi natin kayang mapiho.